Kung may bumalik sa'yo, pakinggan mo muna to. Ngayon, tandaan mo to. Huwag mong pipiliin ang tao base lang sa nararamdaman mo ngayon. Kasi sa umpisa, lahat magaling, lahat marunong magmahal, lahat kayang itrato ka ng tama. Pero hindi doon nasusukat kung sino ang tama para sa'yo. Ang tanong, may future ba? Kung pipili ka lang dahil masarap sa present moment, malaki ang chance na magsisisi ka sa dulo. Hindi mo lang tinitignan kung sino siya ngayon, tinitignan mo kung sino siya magiging. Ngayon, eto pa, hindi porket mahal nyo ang isa't isa, ibig sabihin kayo na hanggang dulo. May mga taong dumarating para turuan ka lang, hindi para manatili. At kapag tapos na yung lesson, kahit pilitin mo pa, hindi na yan magwo-work. Kasi may next level na kailangan mong puntahan. Ngayon, kung bumalik siya, huwag kang agad matuwa. Tanungin mo muna, bumalik ba siya dahil mahal ka niya o dahil kailangan ka niya? Magkaiba yan. Ang taong kailangan ka, lalapit para masatisfy ang sarili niya. Pero ang taong mahal ka, lalapit para mag-commit at mag-grow with you. Pero tandaan mo, ang selfless love, hindi ibig sabihin magpapaabuso ka. Hindi ibig sabihin papayag ka na paulit-ulit kang saktan. Kasi ang tunay na pagmamahal may kasamang katotohanan at may kasamang boundaries. Minsan ang pagmamahal hindi pag-hold on kundi pag-let go para hindi na kayo parehas masira. At ito pa, bago mo hanapin ang tamang tao, tanungin mo muna ang sarili mo. Ikaw ba, handa na? Kasi hindi mo maa-attract ang tamang tao kung ikaw mismo hindi pa buo. Kung sugatan ka pa, kahit tama yung dumating, masisira mo rin. Ngayon, ito ang pinaka-core. Ang tunay na pagmamahal hindi selfish. Selfless yan. Kagaya ng pagmamahal ng Panginoon sa atin, kahit alam niya na masasaktan siya, kahit alam niya na ipapako siya, pinili pa rin niya magmahal. Wala siyang gain. Sacrifice lahat. Ganun ang tunay na pagmamahal, hindi kuha ng kuha, kundi bigay ng bigay. Pero hindi ibig sabihin, wala ka ng respeto sa sarili mo. Kasi ang tunay na pagmamahal, hindi ka sinisira, binubuo ka niyan. Kaya tandaan mo, hindi lahat ng mahal mo para sa'yo. Hindi lahat ng bumabalik dapat mong tanggapin. At hindi lahat ng nararamdaman mo dapat mong sundin. At habang iniisip mo yan, hindi lang basta pagpili ng tao ang usapan. Kasi kahit gaano ka kagaling pumili ng tama sa iba, kung hindi ka pa maayos sa sarili mo, uulit lang din ang pattern. Kaya bago ka magdesisyon kung sino ang para sa'yo, tanungin mo rin sarili mo. Anong klaseng tao ako kapag umiibig ako? Kasi kung kontrolado ka ng emosyon mo, madali kang masaktan. Madali kang magpatawad kahit mali na. O kaya madali kang umalis kahit hindi pa dapat. Kaya hindi lang sino ang pipiliin mo ang mahalaga kundi handa ka na ba? Dahil ang tamang tao hindi dumarating para kumpletuhin ka. Dumarating siya kapag buo ka na. At hindi siya pampuno ng kulang mo, kundi kasama sa mas mataas mong version. Kaya kung base mo lang ay kung gaano siya ka-sweet ngayon, maliit lang yan sa buong picture. Ang tanong, kaya ka ba niyang samahan kapag mahirap na? Kasi doon lumalabas ang totoong tao, hindi sa simula, kundi sa gitna ng pagsubok. At tandaan mo, hindi lahat ng hindi nag-work ay failure. Minsan protection yon. Minsan inaalis lang ni God yung hindi aligned sa purpose mo. Kaya wag mong ipilit yung unti-unti nang tinatanggal sa'yo. Kasi kapag pinilit mo yung mali, mas lalo kang nalalayo sa tama. At sa huli, maiintindihan mo, hindi lahat ng nawala sa'yo ay pagkawala. Minsan, pagpapalaya pala para sa mas tama. Minsan, ang tamang desisyon hindi masarap sa pakiramdam pero siya ang magliligtas sa'yo sa maling buhay. Like and comment, amen.